Inirekomenda ng Senate Subcommittee na paimbestigahan sina DOTC Secretary Jun Abaya at iba pang opisyal ng Department of Transportation and Communications. Kapabayaan at katiwalian daw ang dapat sisihin sa patong-patong na problema at sunod-sunod na aberya sa MRT. Nanindigan naman si Abaya na wala silang nilabag na batas at hindi rin daw sila nagpabaya. May report si Maki Pulido. Nang dahil sa lamat sa Riles na singnipis lang ng hibla ng buhok, halos 30 minutong naparalisa ang operasyon ng MRT kahapon. Nangyari ang aberya sa may Santolan Interstation at Ortigas southbound pasado alas 3 ng hapon hanggang bago mag-rush hour. Pinapaaral namin sa Busan ano yung defect sa rail system. Isang finding lang, there might be a design flaw. Pansamantala munang nilagyan ng fish plate at C-clamp ang Riles para madaanan muli ito ng tren. Kaya wala na raw dapat ikabahala. Yung cracks really happen. Nung panahon ni Sumitomo, it already was happening. Pero ayon sa isang eksperto sa transportasyon, delikado ang siwang sa Riles, gaano man ito kanipis. Ang ibig sabihin daw nito, marupok na ang bakal. Napakanipis. Pero sa bakal, ibig sabihin, doon sa crack na yon, wala na yung kanyang full strength. Hindi na yung matibay yung bakal. Bibigay yon, parang butong putol. Kung tutuusin, kada 10 taon daw dapat pinapalitan ang Riles na mga tren. May isinasagawang rail rehabilitation program ang DOTC sa MRT. Noong isang taon pa dumating sa bansa ang biniling mahigit 7,000 linear meter ng Riles, pero hindi masabi sa GMA News na mga tauhan ng MRT kung nasaan na ang mga bagong Riles at kung naikabit na ang mga ito. Ilang beses din naming tinawagan si MRT General Manager Roman Buenafe pero hindi niya sinasagot ang aming mga tawag. Samantala, inilabas na ng Senate Subcommittee na nagsiyasat sa mga aberya sa MRT ang investigation report nito. Sa investigasyon, lumabas na nagkaroon di umano ng kapabayaan at katiwalian sa pamamalakad ng Department of Transportation and Communication. Kaya inirerekomenda ng Senate Subcommittee na imbestigahan ng Ombudsman, Department of Justice at Civil Service Commission ang mga opisyal ng DOTC, kabilang si Abaya, para sa posibleng mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang report pirmado ng chairperson ng subcommittee na si Senadora Grace Poe. Nakasaad sa report na nagsimula umano ang problema sa MRT nang i-award ang maintenance contract ng DOTC sa PH Trams at APT Global, mga kumpanyang hindi raw dapat pinagkatiwalaan. Dapat daw imbestigahan kung may kumita sa transaksyong ito. Hindi rin daw nagkaroon ng bidding para naman sa maintenance contract ng kumpanyang PH Trams at CB&T. Lumikha umano ng forced emergency para may dahilan na hindi na ito dumaan sa bidding. May halo rin daw panlilinlang ang pagtataas ng singil sa MRT noong January 2015 dahil hindi ito sinabi sa hearing ng subcommittee. Natanggap na ni Senador Serge Osmeña na chairman ng Senate Committee on Public Service ang report at ngayon inililibot na sa mga miyembro para pirmahan. Anong tingin niyo po? Do you agree with the fact? Yes, it's quite accurate based on what I know and what I've read from the transcript. Pero hindi naman daw nababahala si Abaya dahil malinis daw ang kanyang konsensya. Nanindigan siyang walang nilabag na procurement law ang DOTC. Puna ng kalihim, tila raw pinaniwalaan ni Poe ang mga sinabi ni John Sobrepeña, ang chairman ng MRT Holdings na nagmamay-ari sa MRT3 na matagal nang nakakagirian ng DOTC. Karamihan ng points na nilalabas ng draft report ay mga linya ni Mr. Sobrepeña. Mukhang si Mr. Sobrepeña ang kanyang pinagkakatiwalaan. Nakikita po ba kayong bahid ng politika dito sa report? Sa February 9, siguro na nating umpisan yung politika. Considering na pumirma nga po ay si Senator Grace po. I give her the benefit of the doubt. In fact, pinagdadasal ko rin siya. Sagot naman ni Poe sa isang pahayag, mismong sa mga record, dokumento ng gobyerno at mga testimonya sa pagdinig ibinase ng subcommittee ang report. Pinuri naman ni Sobrepeña ang rekomendasyon ng Senate Subcommittee na imbestigahan sina Abaya
at iba pang mga taga-DOTC. Pinuna rin ni Sobrepeña ang umunoy kawalang aksyon ni Abaya sa mga problema sa MRT. Para naman kay dating MRT General Manager Alvy Tangcol III, mas lumala ang kalagayan ng MRT mula nang matapos ang kanyang termino noong unang bahagi ng 2014. Pero ngayon po, base sa mga nababasa natin sa mga pahayagan, mas lalo pang kumonti ang trend. Dahil nung panahon ko po, palagi po tayong nagmiminti na ng 18 trend sa peak hours at 16 na trend sa non o off-peak hours. Pero dagdag pa ni Vitangcol, wala rin daw siya noon gaanong kapangyarihan dahil ang mga proyektong 5 milyong piso pababa lang ang halagang maaari niyang aprubahan. Kapag mas mataas na raw dito ang halaga ay ang DOTC na ang nag-aaproba. Patuloy na sinisikap ng GMA News na kunan ng pahayag ang PH Trams at EPT Global. Maki Pulido, GMA News.